Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan, nakanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayunmay hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Sabi po ngayon sa ating lahat ng mahal na poong Jesus Nazareno, bawat isa po sa atin ay kanyang tinatawagan. Sabi po niya, habag ang ibig ko, hindi hain. Kung atin pong isa sa katawan, ang ibig sabihin ng isa sa katawan ay maging daloy ng ating buong kalamnan, maging daloy ng lahat ng ating buong pakiramdam, pag-iisip at bawat pintig ng ating puso, na kung paano tayo sa pang-araw-araw na biyaya ng Diyos na tinatanggap natin, tayo ay tumubo at tumunlad sa pag-ibig sa kapwa. Ito po ang ninanais po ng Poong Jesus Nazareno sa atin, na magmarka, maisakatawan at dumaloy sa kaibuturan ng puso natin, at itong maging daloy ng ating pamumuhay araw-araw, na ang pag-ibig sa kapwa ang siyang magiging ugat ng ating pamumuhay araw-araw. Isang pagsasanay na maging mahabagin po tayo, na maging normal sa ating pamumuhay araw-araw. Alam niyo yung normal, ito yung laging daloy. Kaya nga po, sa kaibuturan ng puso natin, ito ang lagi nang ninanais ng Diyos na maging laman ng puso natin, na magkaroon tayo ng palagiang pagsasanay ng pagiging mahabagin sa ating kapwa.
Ito po ay mamarka ng Diyos sa atin at ito rin ang magmamarka sa atin matapos ang ating paglalakbay dito sa mundo at ito po ang itatanong sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Naging mahabagin ka ba sa iyong kapwa nung ikaw ay naririto sa lupa? So meron po mga elemento na dapat po tayong tingnan sa ating sarili na kung paano po natin magagawa ito na tingnan sa ating sarili na maging mapagtimpi tayo, maging mabagal, maging mahinay, maging mahaba sa ating sarili sa pangungutya, paglilibak, pagsasalita ng mga bagay na paglabag sa katauhan ng ating kapwa. Ito po ay ninanais ng Diyos sa ating lahat. Matigil ito at bigyan natin ng isang pagkakataon ng mga pangyayari sa ating kapwa na hindi tayo magbibitaw, hindi tayo magpapakawala ng mga bagay na ikasasama at ikasasakit ng ating kapwa. Kaya nga po mahalaga, ang dila natin ay napakalambot, pero kung gumiba ng kapwa ito ay napakatindi, nagwawasak ng buhay ng tao. Ang lambot ng dila. Ayoko ipalabas yung dila nyo, baka mayroong biglang lumawit kahaba-haba. Ang dila ay lagi ng dapat ang gawain nito ay magpuri at magpasalamat sa Diyos. At ang dilang ito ay magbitiw ng mga salitang may kapagkahabag sa ating kapwa. Kaya tingatan po natin dahil nagmamarka po ito at naglalamat sa kapwa natin. Kaya sa atin din po, pag sinabing bumaril ako sa silong, tinamaan ako sa ilong, babalik sa atin. Kung tayo'y nanlilibak ng kapwa, nagmamatapobre tayo ng kapwa, nagbibitiw tayo ng mga salitang sobra, ang hintuturo, isa sa kapwa, tatlo sa akin. Tuwing tayo'y magbibitaw ng mga salitang di kaalugod-lugod sa Diyos. Kaya ngayong gabing ito, paglabas po ninyo at pagkatapos po natin sa banal na misang ito, ang hinihintay po ng Diyos sa atin ay magkaroon ng pagbabago ang daloy ng ating pamumuhay. Kaisa ng Diyos, ninanais niya na tayo ay magdala ng habag tulad ng ating pong Jesus Nazareno. Na tayo'y nagtataglay ng daloy ng ating mga pananalita na mag-uugnay sa Diyos at hindi mag-uugnay kanino. Si Satanas ay tuwang-tuwa tuwing tayo magbibitaw ng mga salita. Mananakit ng kapwa ang mga dilang yan. Mananakit at magwawasak ng buhay ng ating kapwa. Tuwang-tuwa si Satanas at marami siyang nagiging alipin. Marami na siyang membro ang kada taong hindi humihinto sa paglilibak sa kapwa. Wala nang ginawa mula ulo hanggang talampakan. Hindi po sa Diyos galing yan. Yan ay kay Satanas. Huwag po ninyong payagang si Satanas ang umangkin sa inyo sa bawat araw. Tuwang-tuwa siya kapag may isang tao na tumalikod sa Diyos at nanatiling ang kanyang uri ng pamumuhay ay hindi nagkakaloob ng habag sa kanyang kapwa. Tandaan po natin, panahon ni Satanas ngayon, ang lahat ng kasamaan ngayon ay naririto na sa ating mundo. Huwag po tayong magpadaig sa kanya. Hilingin natin ang biyaya sa mahal na pong Jesus Nazareno, sa pang-araw-araw na pagsasanay natin po na kung saan tayo po'y lagi nang nag-iisip ng mabuti sa kapwa. Amin pong tagapagtatag, si San Ignacio de Loyola, ay meron po siyang sinulat na tinatawag na bawat araw ang pagnanais na ang aking isip
ay lagi nang nasa kalagayan ng kalinisan. Sa English po, purity of intention. Walang anumang masamang bagay sa likod ng iyong isipan. Purity of intention ay isang biyaya po yun na hindi tayo magbibigkas ng anumang mga bagay na ikasasama ng ating kapwa, makasasakit ng kapwa. Purity of intention. Every day po yan, Lord, give me purity of intention na walang masamang isip na dadaloy sa aking buong pagkatao na lalabas sa aking dulo ng dila. Kaya kung kayo po ay isang taong umaga pa lang ay naglilitanya na kayo ng inyong mga masasakit na salita sa kapwa, tandaan po ninyo. Hindi ko sabing putulin nyo yung dila nyo. Hindi na kayo makakapasya. Wala na. Hindi na magiging kahulugan. Maglagay po kayo ng blessed salt na binindisyon ng asin. Ilagay sa dulo ng dila upang hindi kailanman makasingit sa Satanas na pumasok sa dila at tayo'y magkaroon ng isang pinakamalalim na paninindigan na hindi ako magbibitaw ng mga masasamang salita sa aking kapwa. Hindi ako manghuhusga ng aking kapwa kahit ano pang makita ko. Walang karapatang manghusga tayo. Diyos lamang. Tandaan po ninyo, wala tayong power. Meron lang tayong kilikili power, pero ang power ay sa Diyos lamang. Nang siyang maghuhusga, wala ni isa man, kaming mga pare, ay walang kapangyarihan at magsabing manghusga ng kapwa, kundi magbitaw ng isang kalagayan na nagmumula sa Diyos, ang pagiging mahabagin sa aking kapwa. So hilingin po natin ngayong gabing ito, na bigyan tayo ng lakas, na sa araw-araw ay huwag tayong magbibitiw ng mga salitang manghuhusga sa ating kapwa. Huwag tayong manghuhusga kahit ano pang ayos ng kapwa natin o may mga bagay na alam natin na may nagawa, wala pa rin tayong karapatang manghusga sa Kanya. Ang Diyos lamang ang may karapatan. Tandaan po ninyo, nagtuturo, tuwan-tuwa si Satanas, pero hindi niya alam, biktima tayo ng 3 nakaturo po sa atin.